Arguably one of the best chapters sa buong series kung saan pinatunayan ng dalawang main characters kung gaano sila kalakas sa pamamagitan ng pagbugbog sa King of Curses at ang pagpasok ng pinaka-inaantay nating karakter na may heavenly restriction. What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang Jujutsu Kaisen Chapter 251 Official Translation Scans or ang full and confirmed details ng napag-usapan natin sa spoilers sa previous video. Right off the bat, makita natin na ginamit na nga ni Yuta ang kanyang cleave kay Ryomen Sukuna, subalit mahina ang output nito at hindi ganun kalalim ang nagawa nitong damage kay Sukuna. Napaka-shallow lang kaya para bang ginalusan niya lang ang King of Curses. Dito na din na-reveal na nakopya nitong si Yuta ang kanyang curse technique sa pamamagitan ng isa pang natitira nitong finger. Hindi dito nasabi kung anong ginawa nila doon, pero nabanggit lamang niyon ang para bang naging key or susi para makopya ni Yuta ang cleave. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Yuji at agad na binigyan ng napaka-solid na suntok si Ryomen Sukuna at kitang-kita natin na talagang nag-iwan ng bakas ng marka ng damage sa mukha ng King of Curses ang ginawa niyang suntok na yon. Hindi din sinayang ni Yuta ang pagkakataon at binigyan niya ng follow-up na atake itong si Sukuna sa kanyang tiyan, habang si Yuji naman ay agad na hinahawakan ng ulo nitong si Sukuna para bigyan siya ng isang napaka-malicious na knee slam. At kung papansinin nyo, all throughout the chapters ng Jujutsu Kaisen, ito ang pinakaunang beses na bastusin ng gantong pambubugbog ang King of Curses. Subalit hindi no napigilan si Sukuna at agad niyang hinawakan ang ulo ni Yuji para hindi ito makapalag sa pag-launch niya ng cleave sa katawan nito. Si Yuji naman, although directly nasalo at kinain niya ang cleave na binigay sa kanya ni Sukuna, hindi pa rin siya sumuko at idinura niyang naipon na dugo mula sa kanyang bibig papunta sa mukha ni Sukuna. Nang dahil dito na-hinder ang vision ni Sukuna at hindi siya gaanong nakakita na dahilan kung bakit nagkaroon siya ng opening para sa uppercut nitong si Yuta. This just shows how perfectly in sync at kung gaano kaganda ang combination ng dalawang karakter na ito pa lang ang pinakaunang beses na magawa nilang mabugbog si Sukuna ng ganito kalala. Kahit napakatindi na ng tinatamong injuries at damages nitong si Yuji, despite having reverse curse technique, iniisip niya na hindi na siya pwedeng magpahinga at kailangang ibigay niya ng lahat dahil ito nang nahuhuling tsansa nila para pigilan si Sukuna at para mailigtas si Megumi Fushiguro. Habang si Sukuna naman ay naiisip na habang tumatagal humihina talaga ng humihina ang kanyang output at nawawala lang kontrol niya sa katawan ni Megumi. Nagpatuloy naman ang Jump Kaisen at ang pambubugbog kay Sukuna habang hinahawakan ni Rika ang kanyang paa at itinatapon kay Yuji na sinasalo naman ni Yuji sa pamamagitan ng isang napakalakas na sipa. And since napaka-cornered na nga ni Sukuna, hindi niya na alam kung paano siya lalaban sa mga ito habang mini-maintain ang Hollow Wicker Basket. Nakapag-desisyon na siya na i-give up na ang paggamit niya ng Hollow Wicker Basket, tangkehin na ang curse technique na naka-imbue sa barrier nitong si Yuta na ang Jacob's Ladder at ang gamitin ng kanyang World Cutting Slash para tapusin ang laban. Subalit bago pa man lamang ni Sukuna makomplete ang kanyang plano at ang bitawan ang hand seal para sa Hollow Wicker Basket ay natunugan at nabasagan ni Yuta at Yuji ang kanyang plano na dahilan kung bakit napigilan nila ito sa pamamagitan ng paghahawak sa lahat ng kanyang mga kamay. Hindi na nag-risk pa si Yuta at dahil alam niya na pwede pang mag-chant ang isa pang bibig na nasa may tiyan ni Sukuna ay agad niya itong inatake habang hinihila ang dila nito para hindi ito makapagsalita. Dahil dito, nahawakan naman ni Sukuna ang kanyang ulo at nakapag-launch ng cleave directly sa ulo niya na nagbibigay sa kanya ng headshot. Dito na rin na-confirm ni Yuta na kakailanganin ni Sukuna ang kanyang hand seals at ang kanyang complete chant para magamit ang World Cutting Slash. Habang itinatapon ni Yuta ang naputol niyang dila mula kay Ryomen Sukuna, si Sukuna naman ay halos nawasak na ang bibig ng dahil sa ginawa niyang atake. Despite all of this, sinalubong pa rin ni Yuta si Sukuna na dahilan kung bakit kinain at nasalo niya ang lahat ng slashes nito. Subalit hindi siya napatay ng mga slashes ni Sukuna at dito din niya na-realize na humihina na talaga si Sukuna at bumababa ng kanyang output, meaning hindi siya kailangang matakot sa mga slashes nito at pwede siyang mag-close in para makapag-deal ng much more damage. Tinatangka sana ni Sukuna na i-block at i-counter ang ataking gagawin ni Yuta, subalit bigla na lang nagkaroon ng explosion malapit sa kanyang muka. Dito niya na nakita na gumagalaw si Yuji at siya ang kumontrol nito at na-realize niya na ang naiwan na dugo mula sa ibinuga sa kanyang muka ni Yuji ay ang nag-create ng explosion.
Nang dahil dito, hindi niya na naiwasan ang slash ni Yuta at naging sanhi yun ang pagkaputol ng isa sa kanyang mga braso. Nagkaroon ng napakakonting flashback na kung saan ay nalaman natin na ayon sa iniwan na booklet ni Yugi Tsukumo ay kahit na anong mangyari at kahit na gaano katagal, hindi pwedeng mag-merge at maging isa ang dalawang souls na nangangahulugan lamang at nagbigay sa kanila ng idea na hindi magkahalo ang katawan ni Megumi Fushiguro at ang soul ni Ryomen Sukuna. Tinanong pa rin sila ni Choso na maaring isang special case ang nangyari kay Sukuna at kay Megumi dahil matapos daw lumipat ni Sukuna sa katawan ni Megumi as a vessel hindi niya na matrace ang kahit na konting essence ng soul ni Megumi Fushiguro na nagbibigay sa kanya ng idea na completely na erase ng existence ni Megumi. Subalit sinabi naman sa kanila ni Angel na maaring napakataas lamang ng difference ng level ng souls ng dalawa at natatabunan na ang soul ni Megumi Fushiguro kaya hindi na nila ito matrace. Ito din nabanggit nitong si Itadori ang tungkol kay Mahito habang sinasabing may abilidad daw ang isang cursed spirit na kakilala niya na kayang ipag-merge ang dalawang soul. Subalit as long as hindi kasama sa pinag-uusapan nilang curse technique na yun ni Mahito, hindi maaaring mapaghalo ang dalawang souls under normal circumstances. Nasabi din ni Angel na kung sakaling mapaghihiwalay nila ang katawan ni Megumi Fushiguro at ang soul ni Ryomen Sukuna, magiging one shot ang gagawin nilang Jacob's Ladder dito. Subalit ngayon ngang hindi ito completely pure existence lamang ng King of Curses, maaring hindi nila ito mapatay agad kaya magkakaroon ng napakalaking difference sa kung aatakihin nila si Sukuna sa kanyang original form na walang kahit na anong bahid ng kahit na sino at kung nakahalo ito sa soul ni Megumi Fushiguro. Magbabalik naman ang sumunod na panel sa nangyayaring laban ngayon sa Shinjuku habang hawak-hawak ni Rika at ni Yuji ang natitira pang tatlong braso ni Sukuna habang si Yuta naman ay dinedeploy na ang maximum output ng Jacob's Ladder. Dahil dito nagkaroon ng napaka-powerful na ray of light mula sa kalangitan na tumama directly kay Ryomen Sukuna at may kita naman natin sa sumunod na mga panels na halos nasunog at natusta ang katawan nitong si Sukuna, subalit hindi pa rin sila nakampante. Agad pang inatake nitong si Yuta si Sukuna sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang katana sa isang braso nito at itong si Rika naman ang humahawak sa iba pang natitira nitong kamay. All while Yuji is preparing an attack para i-penetrate ang soul nitong si Sukuna at para ma-reach niya ang soul ni Megumi Fushiguro. And successfully nagkaroon siya ng koneksyon sa soul ni Megumi Fushiguro at nagkaroon sila ng tsansa na mag-communicate. Subalit kahit na pinipilit niyang bumalik to the surface itong si Megumi at i-overcome na nga ang consciousness ni Sukuna, ayaw na nitong bumalik. Masyado nang down and depressed si Megumi to the point na wala na siyang pakialam sa kung ano pang susunod ng mga mangyayari. This was a very huge miscalculation from the side ng Jujutsu Tech na naging isang napakalaking dahilan kung bakit nagkaroon ng chance ang King of Curses na banggitin na ang chant para sa kanyang slash habang sinasabing Scale of the Dragon, Recoil, Twin Meteors. At sa sumunod na panel ay completely na slash na nga ng world cutting slash si Yuta, si Yuji at maging si Rika. Dahil sa napaka-vital na atake ito na ginawa ni Sukuna na halos pumatay na nga kay Yuji at kay Yuta maging kay Rika, nabasag na ang barrier ng domain nitong si Yuta. Dito na napaisip si Sukuna na maaring nagtagumpay na siya at natapos niya na ang laban. Subalit bago pa man lamang makapag-enjoy na naman si Sukuna ay may naramdaman siyang tumusok sa kanyang dibdib. Walang iba kung hindi ang pinaka-inaantay niyong karakter na si Maki Zenin with a parallelism ng kung paano tinusok ni Toji Fushiguro si Gojo Satoru way back sa Hidden Inventory arc. It is the very same scene na makikita natin sa panel na ito. But the scary thing here is kahit na tinamaan na siya ng soul split katana, tumingin pa rin ang King of Curses kay Maki habang tumatawa. At dito na nagtatapos ang chapter with an editor's note na nagsasabing pierced by the blade of the monster with no cursed energy. Ano na nga bang gagawin ni Maki para pigilan si Sukuna? Papatay niya na ba ito gamit ang kanyang soul split katana o gagawa pa siya ng paraan para ma-save pa rin nila si Megumi Fushiguro? Ano ang mangyayari kay Yuta, kay Rika at kay Yuji na tinamaan ng world-ending slash? Maaring mamatay ba sila at matulad kay Gojo Satoru or maaari bang humina na ang slash ni Sukuna to the point na pwede nilang gamitan ng reverse curse technique ang kanilang mga sugat? Don't know about that as well pero malalaman natin yan sa susunod na release ng Jujutsu Kaisen Chapter 252. Don't forget to leave a like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is the Updated Weeb and I'll see you on the next one.